Iniipit na ho ng kultong Rimulya ng Ombudsman dyan sa Office of the Ombudsman. Lalo na yung case folder nitong si Edwin Garjola. Meron hong nakapagbulong kay Mang Teban na di umano ay iniipit na ho sapagkat si Rimulya ay may dala ho siyang sarili niyang tauhan. Naalala ninyo nung kailan na pag-usapan natin na tuwang-tuwa yung mga taga-Department of Justice nang umalis si Boying Rimulya. Bakit? Kasi dala-dala niya yung kanyang mga aso. Ngayon, ay di yung Office of the Ombudsman naman, sila daw naman ngayon ang nakakaranas ng buhay sa purgatorio. Tindi, ano? Ganon? Sabi ko, ganon ba? Bakit? Ano bang ugali meron yan si Boying? Kung sa ugali ng pagiging hindi mo gusto yung maging leader mo si Boying Rimulya. Allegedly hindi siya objective leader. Mayroon siyang personal agenda, parang ganoon. Hindi natin alam ano ha. At ang tanging makakapagpatunay lang niyan, di siyempre ay yung mga taong nakaharap niya. At ikalawa ay di kung aamin si Boying Rimulya. Pero siyempre wala naman tanga na inaakusahan mo na aamin sa akusasyon. Hindi ba? Alas 4:42 ng oras natin sa buong kapuluan. Hindi pa ho tiyak ng Department of Justice o DOJ kung mapapabilis ngayon ang investigasyon sa mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng pagsumiti ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa DOJ ng mga dokumento at record na may kaugnayan sa anomalyang ito. Sabi ni DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, bagamat malaking bagay para sa kanila ang mga dokumento, ay hindi pa tiyak kung mapapabilis dito ang investigasyon dahil sa mga sinusunod na proseso. Dagdag pa ni Attorney Martinez, pag-aaralan pa nila ang mga ebidensyang isinumite sa kanilang tanggapan at hindi ito pwedeng madaliin. Anya, rerepasuhin ang mga nasabing dokumento para matukoy kung may sapat na basehan para magsampa ng kaso. Sa loob ng ilang buwan ng pagtatrabaho ng ICI, nasa 65 individual ang inirefer ng mga ito sa Office of the Ombudsman na kinabibilangan ng ilang mga senador, kongresista, kontraktor at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Yung iba ho na mga kaso, wala na. Nandun na, nakakulong naman daw yung iba ay doon sa opisina nitong ay nandun sa opisina nitong si Boying Rimulya. Lalo na yung case folder nitong si Edwin Garjola. Meron hong nakapagbulong kay Mang Teban na di umano ay iniipit na ho ng kultong Rimulya ng Ombudsman dyan sa Office of the Ombudsman. Sapagkat si Rimulya ay may dala ho siyang sarili niyang tauhan. Naalala ninyo nung kailan na pag-usapan natin na tuwang-tuwa yung mga taga-Department of Justice nang umalis si Boying Rimulya. Bakit? Kasi dala-dala niya yung kanyang mga aso. Oo, dala-dala niya yung kanyang mga aso kung saan siya pumunta. Ngayon, ay di yung Office of the Ombudsman naman, sila daw naman ngayon ang nakakaranas ng buhay sa purgatorio. Tindi, ano? Ganon? Sabi ko, ganon ba? Bakit? Ano bang ugali meron yan si Boying? Kung sa ugali ng pagiging hindi mo gusto yung maging leader mo si Boying Rimulya. Allegedly hindi siya objective leader. Mayroon siyang personal agenda, parang ganon. Hindi natin alam ano ha. At ang tanging makakapagpatunay lang niyan, di siyempre ay yung mga taong nakaharap niya. At ikalawa ay di kung aamin si Boying Rimulya. Pero siyempre wala naman tanga na inaakusahan mo na aamin sa akusasyon. Hindi ba? Minsan lang, meron pala. Minsan lang, meron siyang inamin. Hindi ko lang, pero kung gusto niyang aminin yun, o nadulas lang yata. Yung sila ay nagpulong-pulong, ano ha? Nag-usap-usap sila nina Trillanes at saka ng mga taga-ICC. Di ba? Nadulas, nasabi nila no, wala kami pag-uusap na ganyan. Yan ang masakit Yan ang medyo malaking problema ngayon. Kaya ala tayong aasahan. Sabi nga ni Manteban, huwag ka nang umasa Kaabanting Ronnie. Kung meron kang kaso na hinihintay, huwag ka nang umasa na maabsuelto. Sapagkat sa pinagsasasabi mo,
Para kasi Egay Erice, napapagkamalan DDS. Abante Pilipinas. Ay, hindi kasi, sabi nga, di ba, ang tawag dito, I sympathized with Congressman Ege Erice's opinion and belief. I agree with him. Hindi sa DDS, hindi rin siya, dahil sabi nga, kung kulay ang pag-uusapan, siya yung original na dilawan. Sabi niya, sabi ni Ege Erice. But of course, yung mga sinasabi niya ay hindi naman yun para purihin sina Sara Duterte. Kundi yun yung mga nakikitang nangyayari na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Hindi dahil sinasabi mo yan na ikaw ay DDS. Huwag ganon. Huwag ganon. Samantala, pinaglalabas ng medical certificate ni Batangas Representative Leandro Leviste, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, para malaman kung talagang dumaranas siya ng sleepless nights at anxiety. Ana Leviste, ito'y para malaman niya din at mapaghandaan kung anong uri ng pagpapagamot ang kanyang sasagutin para kay Castro. Maliban dito, sinabi ng mambabatas na interesado ang taong bayan na malaman ang kalagayan ng kalusugan ng mga kawani ng gobyerno at para makilatis din ang kanilang trabaho. Sabi ni Leviste na mayroong 2.46 na bilyong pisong budget ang Presidential Communications Office para sa taong 2026, kaya dapat lang malaman ng taong bayan ang kondisyon ng kalusugan at ang kalidad ng trabaho ng mga staff ng naturang tanggapan. Abante Pilipinas. Oo, lalo ngayon ay kung talaga hong nakakaranas ng sleepless nights and anxiety si Yusek Claire Castro, base na rin. Sa kanila nang galing to, hindi sa akin baka lalong madagdagan ang sleepless nights and anxiety nitong si Yusek Auntie Claire. Bakit? Kasi si Senator J.B. Ejercito ay nagsabi na that the Philippines is now under crisis. Nasabi naman ni Auntie Claire, wala tayong crisis. Wala pa. Wala pa na tayo sa crisis. Yan nasabi. Baka mamaya sabihin naman ni Auntie Claire ay baka madami mamaya sa kasong paglabag sa anti-cybercrime law. Si Senator J.B. Ejercito. Baka sabihin, sinisira mo ang aking integridad. Abante Pilipinas. Ay, may note. Sorry. Meron ba? Hindi ko nabasa. May note. Hindi ko napansin. Sorry, Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. May note. 4:49!